dakuin ho natin mga bossing, yung mga yung mga talagang, political analyst ho, mga kababayan. Pinag-usapan ho kasi nila, Joel. ayan, ayan. Kung gusto niyo pong mapanood, mga boss chief amo sir, yung mismong etong video na ito, kung hindi ako nagkakamali politico.com 'to, tama ba, Jordan G? Politico.com? Oh, sabi ni Motorkada, mag-rally kang mag-isa mo. Sabi ni Ma'am Jean Kogi, no way na ikumpara at igaya si Marcoleta kay Madam Senator Miriam Defensor Santiago. Correct. No, yan, politiko. Kung gusto nyo po, mga kababayan, na mapanood no, yung mismong kahabaan o yung kabuuan nitong video na ito, puntahan nyo po doon sa samba? Sa Politico. Ayan, politico.com mga bossing. Magaganda ho ang pinag-uusapan nila diyan. O game, eto. Habang pinapanood ko ho ito, mga bossing, no? Sabi ko, paano to kapag inano ko to, pagka kinontent ko ito, kasi ako ho, ano para ho sa akin, tamang-tama yung sinasabi ni ni Ronald Llamas, mga bossing, no? Sabi ko, pag kinontent ko to, nako, nakatunganga na lang ako dito, no? Hindi na naman ako makakapagsalita. Bakit ho? Yun po mga bossing Sino daw? Sabi ni Roseller, sino ba itong vlogger na to? Bago ka pumindot o bago ka pumasok dito sa channel na to, nabasa mo na yung pangalan ko. Makakaliwa pala ito. Akala ko narinig mo ang hearing ng Quadcom. Asan makakaliwa? Oh, hindi lang kami suporta kay Digong. 'Di ba? Hindi lang kami suporta kay Digong. O eto, mas masasaktan ka kay Digong sa sasabihin nitong mga to kay Digong. Kasi base po doon sa usapan nila, hindi ko na sasabing BO-BO, bobo. Bobo daw ang dating Pangulong Duterte kasi wala naman daw naipanalong malalaking kaso. Kasi kami din ho, mga bossing, no? Kami din ho, mga boss. Ni-research namin, ano ba yung mga naging kasong hinawakan ni dating Pangulong Duterte? Jordan G, sabihin mo nga sa atin, sabihin mo nga sa kanila kung ano yung na-research natin na malaking hinawakan na naipanalo ni dating Pangulong Duterte. Sabihin mo kung ano yon. Andiyan ka ba? Kaya i-comment dyan ni Jordan G, mga kababayan. Oh, BO-BO daw ho. Kasi ang gagawin lang, kasi nga 'di ba, sabi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay to the rescue daw po si tatay, no? To the rescue daw po si dating Pangulong Duterte. Ayan, wala daw naipanalo. To the rescue ang kanyang ERPAT, mga kababayan. At tatayo bilang isa sa mga lawyer, no, ni Inday Sara Duterte. Ngayon, ayan, since madami na din ako nasabi, mukhang makikinig na lang talaga tayo. Ngayon, ang sinasabi ho nila, mga kababayan, is si Digong, props lang yan. No? Ang gagawin niyan mambuli lang sa Senado. O, pakinggan na ho natin, mga boss. Well, nakita mo naman nung humarap siya sa Senate hearing, ha? Bully, naka-Joel, no? Na-seduce niya yung mga senador. Naalala niyo po yun, mga kababayan, yung pasigaw-sigaw, yung pamura-mura doon sa Senado, mang-intimidate, sabi ni Terry Paulino, correct? Oh. Talaga, isa lang ang bumanat sa kanya. Sa tanong po ni Ma'am Jean Kogi, Boss Mark, meron po bang naipanalong kaso si Digong? Hinahanap po namin Siguro, malabo lang ho yung aming mata at hindi namin nakita. Pero wala po kaming nakita na malalaking kasong hinawakan ng dating Pangulong Duterte at naipanalo. No? Baka nakalagpas po sa aming mata. Pero ilan ho kaming naghahanap? Sa channel po na ito, 4 po ang researcher, mga bossing. No? Si Jordan G, wala yan. Si Jordan G, kanang kamay ko yan. No? Kaya siya yung kasama din sa nagre-research, mga kababayan. Wala talaga kaming nakita. Ano ho? Alaws talaga, mga boss.
Oh. Yun yung role niya, no? Sa hindi legal. Ang role niya is mabuli. Oo. Imagine mo si Digong nasa impeachment court, no? Mm. Tapos tinititigan niya yung mga senador. Yan. Yung Yan, correct. Ganyan lang ho ang gagawin yan. mga killer looks. Yan. Diba? So ganun yung role niya. Paano si Digong kasi wants to make a spectacle out of himself. Mhm. Diba? Mahilig siya sa spectacle eh. So lahat ng tao manunood. Oh, yan. Alam nyo naman, ang dating Pangulong Duterte, syempre ganyan, mga boss, di ba? Saglit lang, tuloy natin. Si Digong eh. Diba? Talo pa niya ng telenovela. Nandyan Oo. siya. Manggugulo. Magtataob ng lamesa. Panggulo lang daw talaga. Ano? Yung tipo bang tititigan ng ganyan, tapos sige, kapag ka nagkamali ka na sagot, yari ka sa akin. Sa korte. Diba? Hindi mo naman siya mapapa-eject. Diba? Wala ka lang. Pero hindi yun talagang siya yung talagang sasagot. Pero may mga lawyer talaga na mga sasagot. Kumbaga siya, mga boss, props lang. No? Pang-intimidate lang doon sa mga senador. Eject button. Oo. Pinalabas mo siya, spectacle din yun. Diba? Oo. Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Yun. Yun siguro yung mga gusto nila, mga bossing. At napapansin naman ho natin, di ba, Liv Morgan Duterte bragging his all crimes. Lagi nga yan, pinategi ko, ganito, ganyan. Tapos si ano naman, echo naman, o mikropono naman, si Panelo. Meron daw hong nakalaban ang dating Pangulong Duterte doon sa sa kaso, mga bossing. Hindi daw po pinanigan sila ng judge, no? Kumbaga talo si Digong. Hinamon daw ng bengbengan, mga kababayan. Mag-ano na lang daw, magbengbengan na lang daw po sa labas, mga kababayan. Biruin niyo ho yun. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. So hindi naman siya magaling na abogado. Nako, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman, wala talaga eh. Kasi kami, naghanap po talaga kami. Inikot namin. Siguro, 3 oras yata kaming naghahagilap. Wala kami nakita. Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Ayun. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. So hindi naman siya magaling na abogado. So kumbaga, meron sa likod ni Digong mga tunay at yun yung mga sasagot. Si Digong, pang-props lang, pang-intimidate lang. O si Digong, gagawa ng eksena, pag pinalabas, naku, kawawa naman yung mga Duterte. Di ba mahilig sila ngayon dyan sa pabiktim? Naku, kawawa naman ang dating Pangulo pinalabas sa Senado. Siguro ganun yung role ng dating Pangulo. No? Magtataob ng lamesa daw. Fernando Po Jr. Naku, itinaob ni dating Pangulong Duterte yung lamesa sa Senado. Magsisigawan ho yung mga DDS niyan. Duterte! Duterte! Yan po kasi yung mga palatandaan nung kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Pag nagmura, pag nag-PI, Duterte! Duterte! Kapag kayong may sinabing kung ano, Duterte! Pagka sasabihin ni Ronald Llamas yan, mga kababayan, pagka nagtaob ng ng lamesa. Pero magaling siyang magtaob ng lamesa. Yun yung role niya, no? Parang Fernando po, agaw eksena lang. Yun ang role niya. Kung hindi niya mabubuli yung mga senador na wag bumoto for conviction, kung hindi niya mabubuli, guguluhin niya. Guguluhin niya. So, marami siyang role dyan na pwede. Ganyan yung ginawa niya. Tingnan niyo ho, mga kababayan, yung sa Congress naman. Nabanggit niya, pipirma. Nung mga kaumpisahan ho, nung Congress hearing, nung Quadcom hearing, mga bossing. Nung napilitan ho silang, nung napilitan ho silang umattend. Kasi naman si Panelo nagyabang, sabi, a-attend kami, bigla nilang kinancel. Binalik ko tuloy ng Congress Binalik ko ng Quadcom. Tara, total nandiyan kayo, a-attend kayo. Halika, ibalik na natin. Pipirma, 'di ba? Nung kaumpisahan nung hearing. Bandang dulo
Si Suarez, yun, naalala ko na, si JJ Suarez, isang kongresista, sabi, mahal na dating Pangulong Duterte. Ay, hindi, wala yatang mahal yon. Dating Pangulo, pwede po ba pirmahan na po natin ngayon yung waiver na iginigiit po ni Senator Trillanes? Ayun, kasi nabanggit niya, napipirmahan niya doon sa umpisa eh. Ang ginawa, mga bossing, nag-init ang ulo ng gulo. Tatayo, babatoy ng mic. Si dating Senador Trillanes. Yun, kapag ipit na ho, mga boss, gagawa ng eksena. Tama ho yung sinasabi nila, no? Gagawa na ng eksena. Sabi ni Carlin De Vega, mas maganda kung kung abo ni Digong ang itapon sa West Philippine Sea. Oh. Yung gampanan. Nakakahiya yun, no? Tapos sasabihin, hindi mo pinagtanggol ang West Philippine Sea. No? My government never bothered to question this Duterte here in Canada, sabi ni Liv Morgan. No, i-pressure yung mga senador na wag bumoto for conviction, or kung bumoto for conviction ang mga senador, guguluhin niya yung buong proseso. Seeing what we saw. Grabe role. Kasi ako, kumbaga, ano ba, hindi naman sumusuporta eh. Pero naniniwala ako dun sa kanyang sinasabi ho, mga kababayan, na hindi talaga legal ang magiging role ng dating Pangulo. Panggulo. Kumbaga, doon sa, ano tawag doon, nung text, naglalaro ba kayo ng text, mga boss? Naglalaro kayo ng text, di ba? 3 yon. May pato ka, yung may pato, yung mga legal na yung mga congressman o yung mga senador. Tapos may pato din ang vice presidente, yung pamanggulo, yung panggulo, si dating Pangulong Duterte. Ano? Doon nga sa nabanggit mo, how he was treated by the senators doon sa investigation nila. Anong expectations mo? Do you think he's gonna be like that again? Kasi yung perception ng marami, most of the senators were soft on him. Ganun ba? Palagay mo, Yes. is he gonna be able to pull it off? Yes. Yan po yung magandang tanong mga bossing, no? Tayo naman ho nakikita natin eh. Kaya nga sabi ko, hopefully yung impeachment na isinusulong i-atras kahit papaano mga May. Upang sa ganon, pag May inumpisahan, June or kalagitnaan ng June matatapos sa Congress. Susunod niyan sa Senate, no? Pag July na ho, tapos na ho ang eleksyon noon, mga boss. Bagong mga set na ng bagong set na nung 12 na mga senators ho, mga kababayan. Malamang lagas na si Bato, lagas na si hopefully si Bungo, mawala na din dyan dahil ang boto lang naman yan, wag ma-impeach si Sara dahil kakampi nila. JC Mo, shout out sa iyo. Yung sila Cayetano, sila Tolentino, yan. Dapat maalis yung mga yan, mga bossing. Upang sa ganon, magtuloy-tuloy. Iho ba? Yes. Paano ang ipepresent niya? The specter na meron pa silang consolidated base. At yung base na yon can affect, halimbawa, yung mga re-electionist. Can affect their chances. Tapos yung iba, natatakbo sa 2028, ganun din yung mensahe niya. No? Na kami ay may base pa kahit lumiliit. No? It can add or subtract sa boto nyo. No? Yun yung specter sa likod. Maliit na ho yun, mga kababayan. Kumbaga, hindi mo naramdam yun. No? Kung ikaw ay kandidato, mas gugustuhin mo pa. No? Kung ako kakandidato sa 2025, sasabihin ko, ayokong mababahiran ng Duterte yung pangalan ko. Bakit? Kasi ho ngayon, nasa kanila po yung case of death. No? Na kapag ka, mga bossing, yung pangalan mo bilang kandidato ay nabahiran po ng mga Duterte, expect mo na, mga kababayan. Malaki ang posibilidad na ulat. Mismong galing na po kay Inday Sara Duterte, mga boss, na mismong galing kay Inday Sara Duterte, na doon po sa Davao o doon po sa Mindanao, ayaw nang magpabanggit ng mga politiko na kumbaga may kaugnayan sila sa mga Duterte.
O, di ho ba? Sabi ni JC Mose, isang vlogger may offer na 500K para lang maging DDS. Aba, malaki ho yan. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, no? Ako'y magpapaalam na po, mga kababayan.